Hello, magandang araw po sa ating lahat, and this is Oliver Amin of Screen Words. And right now, meron tayong titingnan na video as update right now sa bagyong Rolly. So makikita natin ngayon sa screen. Sobrang lakas ng bagyo na ito. Tinatawag siyang bagyong Rolly with a international name, no? Na Goni. And alam natin gaano siya kalakas na bagyo. As of now, naglandfall na siya twice, and right now nandun siya sa Albay. So ingat po tayo dyan mga kapatid. So sa vlog na ito ngayon, pag-uusapan natin yung regarding sa storm. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? O ano yung mensahe ng God sa atin, lalo na ngayon sa pinagdadaanan natin na bagyo? Ano yung pinaka-mensahe na sinasabi ng Lord? So meron po ako i-share sa inyo biblical story and regarding storm, and ano yung pinaparating ng Lord sa bawat isa sa atin. Okay, so punta na tayo sa screen and i-share ko na sa inyo. Buksan po natin yung Biblia natin, no, sa book, no, sa librong Mateo 8 to 20. Magsisimula tayo sa verse 23. Okay, so babasahin ko po. Ito yung isa sa mga istorya sa Bible na makikita natin may nangyari na storm. Okay, then sabi dito, then he got into the boat and his disciples followed him. Without a warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. Ito yung isa sa mga senaryo sa Biblia na makikita natin na nung pumunta sila sa Jesus sa kabilang region, okay, through boat, no, demons. So along the way, these demons are terrified, no. Ito yung ang demonyo, as alam nila na si Christ papunta sa kanila. So ang ginawa nila, nag-send sila ng isang storm to inflict, no, atin, I believe ito. Sa pinagdadaanan nating bagyo ngayon, God is telling you, manampalataya ka, maniwala ka. God giving you binigyan ka ng Lord ng faith that will move mountain. Huwag kayong matakot. Manampalataya tayo sa Panginoon. Okay? So itong storm na yon na pinagdadaanan ng buong bansa, no? Lalo na diyan sa part ng Luzon, ito yung mensahe ng God sa atin. Sumampalataya po tayo. Maniwala po tayo si Jesus lamang ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Si Jesus lamang ang tunay na kalakasan. Si Jesus lang ang tunay na Panginoon. Mensahe din ito ng God sa atin na kung ikaw ay wala pang relasyon kay Jesucristo, hindi yung panampalataya mo hindi talaga kang Jesus Christ, but nilalagay mo sa sarili mong yaman, sa sarili mong abilidad, kapatid, lahat po yun ay temporary. Ang tunay na kaligtasan po ay makikita lang natin kay Jesus. Ito yung nangyayari ngayon na bagyo, pinaparating na mensahe ng Lord na siya lamang ang makapagligtas sa atin. Kung sumampalataya ka at maniwala ka sa Kanya, ibigay mo yung buhay na siya lamang yung Panginoon, siya yung tawagin mo. Ang ginawa po dito, tinawag ng mga disipulo si Jesucristo. And yun yung gagawin natin. Tawagin natin si Lord. Sa situation natin ngayon, sa bagyong kinakaharap natin ngayon, tawagin natin si Lord. Lumapit tayo sa Kanya. And I believe, tutulungan po tayo ng Panginoon. Yan po yung unang mensahe na pinaparating ng God sa atin. Ito yung mensahe na sinasabi ng God na sumampalataya lang tayo sa Kanya. Maniwala po tayo. Hindi po tayo papabayaan ng Diyos. Pangalawa, sa Old Testament, no, sa istorya po ni Jonah. Okay. So makita po natin dito sa Jonah po. Alam natin yung story ni Jonah po kasi si Jonah ay tinawag ng Diyos. Pero hindi po siya sumunod sa calling ng Lord. Okay? So ang nangyari po dito, nung pumunta po si Jonah sa ibang lugar, kasi inutusan
siya ng Diyos na mag-preach doon sa Nineveh. Pero ayaw ni Jonah kasi kalaban kasi yung lugar na yon ng mga Israelites. Si Jonah hindi siya sumunod sa Diyos at bagkos nag-iba siya ng direksyon. Ito yung gusto ipaparating din ng Diyos sa atin ngayon. Okay? Tingnan mo sa Jonah chapter 1 verse 4. But God sent a huge storm at sea. Si Lord po yung nagpadala ng storm doon sa dagat. Habang nagbibiyahe si Jonah sakay ng barko, nagpadala po si Lord ng a huge storm, malakas na storm, and the waves towering, and the ship was about to break sa Diyos. At sa lahat ng iglesia, no, ng church sa buong Pilipinas, kung titignan natin dito, yung purpose dito is para yung iba malaman nila na buhay ang Diyos na sinasamba mo. Yung pinagdadaanan mo ngayon, mensahe po yan ng Lord sa ibang tao na kahit tayo hindi natin naiintindihan, ba't nag-obey lang po tayo. Ito'y magiging mensahe sa ibang tao na buhay po ang Diyos natin. Families o God. Salamat Panginoon na ikaw po yung magpo-provide sa kanilang pagkain, damit, kung ano man yung mawala sa kanila, Lord. Salamat Panginoon, nandun ka magpo-comfort sa kanila. Even right now, Lord, I pray also sa mga nakikinig sa video na ito. Lord, kung may tawag, kung may calling ka sa mga nanonood ngayon, Lord, kung anong calling mo sa kanila, Father, thank you. But they will respond just like Jonah, they will come back to you. They will preach the gospel, Lord, and you will convict every sin as they preach the gospel, and they will bring, Lord, restoration and revival kung saan man sila pupunta. Salamat Panginoon na sa bagyo na ito na pinagdadaanan namin ngayon, nandyan ka para tulungan kami, at nandyan ka para bigyan kami ng tulong at comfort, O God. We bless your name, in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. So, hopefully, nagbigay po ako ng magandang mensahe sa inyo, and share nyo po yung video na ito, and subscribe po kayo sa channel ko, and ingat po tayo mga kapatid, and God bless po sa atin lahat. Stay safe po tayo.